إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن. Ang hadith sa araw na ito, mga brothers and sisters, ay hadith na binilin at pinayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Ibn Abbas radhiyallahu anhuma nung siya ay bata pa at nakasakay sa likod sa likod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sinimulan ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa endearment na pagtawag. Ito ay manhaj, ito ay way ng pakikipag-usap sa mga tao, lalo na sa mga sa hindi natin kareliyon o hindi natin kaedad, hindi tayo parehas ng pinanggalingan. So dito sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, ito ay tawag sa isang bata. At sinabi niya na ako ay maituturo sa iyo, inni uallimuka kalimatin. At ang hadith na ito ay compile ng iba't ibang utos sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Although ito ay inutos niya at biniling niya kay Ibn Abbas, pero ito rin ay mensahe para sa atin. So unang-una dito ay yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ihfazillah, ihfazillah. Ang ibig sabihin na ihfazillah, siguro sa English mo itutok ngayon para makita ng mga brothers. Please. Yung sa baba, yes. Yes. Sabi niya, o aking anak, gulam, son, be mindful of Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin nito, pangalagaan natin, parati nating isipin, alalahanin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ibig sabihin nito, ihfaz hududahu wa huquqahu wa awamira wa nawahi. Ingatan mo ang mga limits ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang karapatan, ang kanyang mga ipinag-uutos, ang kanyang mga ipinagbawal. So sa pamumuhay natin bilang isang Muslim, nasaan man tayo naroon, at sinabi, ito ang pinapaliwanag natin parte ng takwa, nasaan ka man, mag-isa ka man, kasama mo man ang mga tao, o hindi, kasama mo ang mga mahal mo sa buhay, kahit kasama mo ang mga taong kalaban mo, isipin mo parati, ingatan para natin ang mga limits na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang Quran at saka sa Sunnah, ang kanyang mga ipinag-uutos, ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang mga ipinagbabawal, parati natin itong iisipin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Hada ma tu'aduna likulli awwabin hafidh, man khashiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib." Na kung sino man ang kinakatakutan, sila yung mga parati nilang kinakatakutang Ar-Rahman bil ghaib, kahit ito ay patago o lantaran. At ang kung tatanungin natin ang ating sarili, ano ang nangunguna sa karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ano? Mga brothers? Pag tinanong tayo, unang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa atin ay alin? Paiksi natin yon, tauhid. Ang pinakamalaki at ang pinaka-greatest dakila na karapatan ng Allah mula sa atin ay ang tauhid. To be specific, ang salah. Ang salah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Hafidhu ala salawati was salatil wusta." Hafidhu, sabi niya, be mindful. Pangalagaan natin ang palagi ang pagdarasal o 5 obligadong pagdarasal, was salatul wusta, at ang gitna, middle salah. Ang tinefsir ito ng mga eskola natin, ito ang tinutukoy dito ay salatul asr. At sinabi ng Allah,
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. At silang mga mananampalataya na kung saan pinapangalagaan nila ang kanilang pagdarasal. Mga brothers and sisters, ipapaliwanag lang natin ito na mabilisan. Although kung itong pagpapaliwanag lang sa hadith na ito, alam nyo ba? Merong isang libro, yung mismong author ng pinag-aaralan natin ngayon, meron siya dito, para lang sa hadith na ito, meron siya isang libro na isinulat para lang sa ano. Para tandaan ito na itong hadith na ito ay naglalaman ng maraming katuruan. Nung tinignan ko yung libro, almost 120 pages. Kaya papaiksiin lang natin, hindi natin kaya matalakay lahat sa araw na ito. Pero kunin lang natin yung mga benefits. At mula dun sa unti na yun ay inshallah ma-apply natin ito sa ating buhay. At sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man hafadha 'alayha kana lahu 'inda Allah ahadun an yudkhilahu al-jannah." Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino ang pinangalagaan niya ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinapangako sa kanya ng Allah ang paraiso. Ipapangako ng Allah sa kanya ang paraiso. Ganoon rin ang tahara, isa sa dapat ingatan ng isang Muslim ay ang kanyang kalinisan. Dahil ito ang susi ng ating pagdarasal. At sinabi ng Propeta Muhammad na hindi pinapangalagaan, walang ibang nangangalaga sa kanyang kalinisan kung hindi ang mananampalataya. Isa sa dapat nating parating tong pinapangalagaan sa sala at sa ating wudu. Wa mimma yu'maru bihifdhihi al-ayman. Papasok rin sa dapat natin pangalagaan ay yung ating wallahi, yung ating sumpa. So hindi tama sa isang Muslim na siya ay magsasabi ng wallahi sa mga bagay na hindi siya sigurado o sa mga bagay na hindi totoo o sa mga pangako na hindi niya kayang tuparin. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, "Wahfadhu aymanakum." Wahfadhu aymanakum. Inyong ingatan ang inyong ayman, ang inyong mga panunumpa. At binanggit rin sa hadith na isa sa tatlo na hindi kakausapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom ay yung tao na ang kanyang pangangalakal, ang kanyang pagbibenta ay binibenta niya sa wallahi. Halimbawa, sabihin niya, wallahi ganito ito, na hindi yun totoo. Wallahi, ang bili ko dito ay 100 riyals, halimbawa, at hindi ito totoo. Isa ito sa mga taong hindi kakausapin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. At isa rin sa dapat natin pangalagaan ay ang ating ang ras wa ma hawaha. Halimbawa, yung ar-ra's wa ma wa'aha wa tahfaz al-batan wa ma hawaha. Ang ating utak o ating pag-iisip, kung ano man yung nasa pagitan ng ating ulo, papasok dito ang ating dila, ang ating paningin, at ang ating nilalagay sa ating utak. At sa ating sikmura at ano ang mga pumapaloob dito. So papasok sa ating baton, sa ating tiyan ay yung ating puri, ang ating dangal. Hindi natin hahayaan na makikita ang ating aura, halimbawa. Ganun rin, hindi tayo kakain ng haram, katulad ng mga nabanggit natin sa mga naunang hadith. Papasok ito sa mga pangangalaga sa karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man hafidha ma bayna lahyay." Sinabi rin sa hadith, "Man yadhman li ma bayna lahyay wa ma bayna fakhiday, adhman lahu al-jannah." Kung sino man ang pangalagaan niya ang nasa pagitan ng kanyang dalawang panga at sa pagitan ng dalawang kanyang hita, ibig sabihin ng kanyang dila at saka ang kanyang pribadong parte, adhman lahu al-jannah. Papangalagaan ko rin ang kanyang karapatan sa paraiso, sa ating paraiso. So, kapag ang isang Muslim ay pinangalagaan niya ang lahat ng karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano ang reward nito? Ikaw ay papangalagaan rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung sinasabi natin, al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Na ang gantimpala ay nababase sa kung ano ang iyong inoffer, ano ang iyong hinandog. So kung halimbawa ang ibada mo o ang pagsamba mo ay sa dila, ang dila mo ang magkaka-reward. Kapag ikaw ay may reward, ikaw ay may ibada o binigay para sa andas ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng iyong pera, ang gantimpala na ito ay dun lang rin sa iyong kayamanan. Kaya kapag ang isang Muslim ay
pinangalagaan niya ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano ang reward nito o ano ang gantimpala nito? Sa sinabi ng Propeta sallam, and Allah will protect you. Ang Allah rin ay papangalagaan ka. Yani, anna man hafidha hudud Allah wa ra'a huquqah, hafidhahu Allah. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Inyong gampanan ang aking kasunduan at tutugunin ko rin ang aking kasunduan. Yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. In tansurullaha yansurkum. Kapag ni-revive mo, kapag inangat mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, iaangat ka rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin ay nahahati sa dalawa. Kung maisusulat nyo, mainam. Ang pangangalaga ng Allah sa kanyang alipin ay nahahati sa dalawang klase. Ano yun? Sino may idea? Paano tayo pinapangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Mga bro. Paano tayo pinapangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Unang-una, hifdhahu lahu fi masalihi dunya. Unang-unang pangangalaga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yung pangangalaga niya sa makamundo nating pangangailangan. Makamundong pangangailangan. Pinapangalagaan niya ang ating pangangatawan. Binibigyan tayo ng maayos na kalusugan, malakas na pangangatawan. At sa ating anak, sa ating pamilya, sa ating kayamanan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay may mga anghel na ipinadala sa atin, sa ating harap, sa ating pagitan ng ating kamay, sa ating likod, sa ating taas, sa ating baba. Anong ginagawa ng mga anghel na ito? Yahfazunahu bi amrillah. Pinapangalagaan tayo base sa command ng Allah subhanahu wa ta'ala. Base sa command ng Allah subhanahu wa ta'ala. At وَمَنْ حَفِظَ اللَّهُ فِي صَبَاهَ وَقُوَّتِهِ حَفِظَهُ اللَّهُ فِي حَالِ كِبْرِهِ وَضَعْفِهِ وَقُوَّتِهِ. Isa sa mga napatunayan ng kasaysayan. Sinabi ng mga salaf na kung sino man ang pinangalagaan niya ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala habang siya ay bata, habang siya ay malakas, tunay na alin na pangangalagaan din siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagtanda at sa kanyang kahinaan. Kaya nga, sinabi ng mga scholar natin na maraming mga scholar na kajawaz al-mi'ati sana wa huwa mumta'in biquwwatihi wa aqlihi fawathaba yawman wathbatan shadida فعوتب في ذلك فقال هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. Na mayroong mga scholar na kung saan lumagpas na sila sa edad na 100 at sila pa rin ay malalakas na pangalaga, hindi pa rin sila ulyanin, hindi pa rin sila nakakalimot. Na minsan ito ay pinuri na sobrang pagpuri at ito ay ikinagalit ng taong pinupuri. Ang kanyang sinabi, ito ay pangangatawan na kung saan inalagaan namin nung kami ay bata. Inalagaan namin o inilayo namin itong pangangatawan namin sa paggawa ng kasalanan. Kaya't ito ay pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala nung kami ay matanda na. فَحَفِظَهَا اللَّهُ عَلَيْنَا فِي الْكِبَرِ وَقَدْ يَحْفَظُ اللَّهُ الْعَبْدُ بِصَلَاحِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي ذُرِّيَّتِهِ. At minsan, hindi man pinangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong katawan dahil sa iyong ibada nung ikaw ay bata, pero minsan makikita natin ang pangangalaga ng Allah sa iyong mga anak, sa iyong mga iiwanan. So minsan may mangyayari na kung saan ang isang magulang o isang tao, inalagaan niya ang kanyang katawan, nilayo niya ito sa mga kasalanan. At hindi niya nakita, maaaring hindi niya makikita ang epekto nito o ang pangangalaga ng Allah sa mismong katawan niya, pero sa kanyang mga iiwanang anak ay ito ay kanyang makikita. Ano ang dalil natin dito? At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran sa Surah Al-Kahf, yung kwento ng dalawang bata
dalawang bata na merong iniwanan na cans na bounty or kayamanan. Yung kwento ni Propeta Musa alayhi salam at saka ni Khidr, na doon sa ilalim ng bato ay merong iniwanan na kayamanan para sa dalawang bata. Alam niyo kung ano sabi, di ba, sa Quran? Wa kana abuhuma salihah. Na yung kayamanan na yon ay para sa kanila dahil bakit? Dahil sila ay merong ama na salih, na meron silang masunurin at maayos na Muslim na tatay. So dahil doon sa tatay nila, at ma-apply ito sa sino mang magulang, kapag tayo ay nagiging mabuti, hindi man natin ito makita sa ating sarili, pero ito ay aanihin ng ating mga anak. At sinabi ng Allah, wa kana abuhuma salihah, annahuma hafiza bi salahi abihima, na sila ay mga napangalagaan. Yung mga anak ay napangalagaan dahil sa pagiging matuwid ng kanilang mga magulang. وعكس هذا أن من ضيع الله ضيعه الله فضاع بين خلقه حتى يدخل عليه الضرر والأذى ممن كان يرجو نفعه من أهله وغيره كما قال بعض السلف إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق خادمي ودابتي. Na ito ay nangyayari rin vice versa kapag ang isang Muslim ay kanyang tinalikuran o kinalimutan ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay makikita niya sa pagsuway ng kanyang mga anak at pagsuway ng kanyang asawa sa kanya. Sinabi ng ating ng salaf, inni la'asillah fa'arifu dhalika fi khuluqi khadimi wa dabbati, sabi niya. Na nalalaman ko na sinuway ko, nalalaman ko na naging masama ako sa karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ito ay nagre-reflect, ito ay lumalabas sa pag-uugali ng aking hayop, aking sinasakyan na kabayo, at sa aking katulong, sabi niya, sa aking alipin. Kapag ka ang aking ang sinasakyan na kabayo or donkey man o ano man yan o baka ay hindi maayos ang pakikitungo sa akin at ganoon din sa aking alipin, ito ay dahil sa aking kasalanan na ginawa kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung una na pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin. Saan? Sa kanyang pangmakamundong pangangailangan. Unang klase ng pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin ay pangangalaga niya sa ating makamundong pangangailangan. Pangalawa ay yung mas mataas dito syempre, hifdhullahu lil'abdi fi dinihi wa imani, ay yung pangangalaga naman ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iman, sa pananampalataya ng isang alipin at sa kanyang din, sa kanyang religion. Sulat nyo mga brothers. Sinabi ng mga salaf, إذا حضر الرجل الموت يقال للملك شم رأسه قال أجد في رأسه القرآن قال شم قلبه قال أجد في قلبه الصيام قال شم قدميه قال أجد في قدمه القيام قال حفظ نفسه فحفظه الله. Kaya sinabi ng mga salaf na kapag ang isang tao ay namatay na, inabutan na siya ng kamatayan, kinuha na siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, sasabihin sa anghel, amuin mo ang ulo ng tao na yan. At sasabihin ng anghel na amoy ko sa ulo ng tao na yan ang Quran. At sinabi dito, amuin mo naman ang kanyang puso. Ang sasabihin ng anghel, na amoy ko sa kanyang puso ang pag-aayuno. At sasabihin niya, amuin mo ang kanyang paa. At sasabihin naman ng anghel, na amoy ko sa mga paa ng tao na ito ang qiyam, ang pagtayo sa huling parte ng gabi. Ang sasabihin sa kanya, hafidha nafsahu, kanyang pinangalagaan ang kanyang sarili, kaya't siya rin ay papangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. Wa fil jumla, fallahu azza wa jalla yahfadhu 'ala al-mu'min al-hafidh li hudud dinihi wa yuhawwilu baynahu wa bayna ma yufsidu 'alayhi fi dinihi bi anwa' min al-hifdh wa qad la yashra al-'abdu bi ba'dihha wa qad yakunu karihan lahu. كما قال في حق يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال ابن عباس في قوله أن الله يحول بين المرء وقلبه
يحول بين المؤمن وبين المعصية التي تجره إلى النار. Okay. So ngayon, minsan, kailangan rin nating tandaan mga brothers, kasi pinapaliwanag natin kanina ngayon, na kapag pinangalagaan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga boundaries, na pinapangalagaan din tayo. Pero need rin nating tandaan, huwag nating kakalimutan, na ang pangangalaga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, minsan hindi natin ito nakikita. At ang reason kadalasan kapag ito ay tinago ng Allah subhanahu wa ta'ala, gusto niya makita kung sino talaga ang tunay na mananampalataya. Siya ba ay mananatili o hindi? Siya ba ay magiging firm? Siya ba ay magiging matatag sa kanyang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala o hindi? Medyo lalabas tayo ngayon. May nabasa ako na isa sa mga parte, ito medyo malalim isa sa parte ng shirkul khafi o nakatagong shirk, alam nyo, ay yung isang mananampalataya, isang Muslim, na meron siyang pagsamba na ginagawa. Okay tandaan nyo yung concept kung paano siya, kung gaano dapat nagiging submissive o paano dapat pinapangalagaan ng isang Muslim ang tauhid sa kanyang puso. Imagine nyo isang Muslim, isipin natin ngayon, meron tayong pagsamba na gusto nating ginagawa parate. So halimbawa, isang Muslim ang gusto niya is every Friday is nagbibigay siya ng sadaqah halimbawa. So nakasanayan niya na yun. Yun ay ibadah. Yun ay sang-ayon sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subalit, kapag may dumating pagkakataon na kung saan hindi siya nakapagbigay ng sadaqah sa araw na yun, or merong dumating sa kanyang kaalaman na mas higit doon sa pagsamba na ginagawa niya, may makakaramdam siya sa puso niya na pagkadismaya, o mas pipiliin niya kung ano yung pagsambang nakasanayan niya. Sinabi ng mga scholar na yun ay parte ng minor shirk or shirk na dahil ang Muslim ay mas naging attached siya doon sa pagsambang ginagawa niya kaysa doon sa ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakita natin yun. Ganun kalalim. Ganun ka-delikado na ang puso natin ay ma-attach sa isang bagay. Akala ba natin na ang pagka-attach lang ng ating puso ay sa ribulto, sa mga propeta o sa mga anghel, sa anumang nakikita nating figura? Hindi. Minsan sa mismong ibada natin, kapag na-attach tayo dun sa ibada na yon, minsan nawawala yung intention natin na yung ibada na yon ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ginagawa lang natin siya na dahil siya ay ibada na masarap sa ating puso. Naintindihan natin? Kaya na kung saan, halimbawa, ako, na-attach ako sa pagtuturo, halimbawa, ng Islam. Na kung saan, kapag napigilan ako sa pagsasalita o sa pagtuturo ng Islam sa ibang lugar, halimbawa, ako ay nagkakaroon ng dismaya. Yun ay pagtatambal. Dahil ako ay na-attach sa ibada na pagtuturo ng Islam, na kung saan isa sa mga pinakadakilang ibada sa Islam, ang pagtuturo ng Islam. Pero dahil napigilan ako, nakalimutan ko na ang intensyon pa rin dapat sa pagtuturo ay para makaludan ng Allah subhanahu wa ta'ala, doon ay nahulog ang isang tao sa pagtatambal. Nahulog ang isang tao sa shirk. So yun lang ay mabilis na pahapyaw. Tinuturo natin dito na kinakailangan walang ibang laman ang ating puso maliban ang pasayahin at mahalin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. So sinabi ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, innal abda la yahummu bil amri min at-tijara. Yes. So ngayon, ang ipapaliwanag natin na minsan may mga gantimpala at pangangalaga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi talaga natin makikita. Hindi natin makikita. So sabi dito, innal abda la yahummu bil amri min at-tijarati wal imara hatta yuyassira lahu fayanzuru Allah ilayhi fayaqulu lil malaika usrufuhu anhu fa in yassartu lahu adkhaltuhu an-nar. Okay? So minsan sabi dito na may mga mananampalataya na gusto nilang magkaroon ng business. Nag-aasam sila na magkaroon sila ng negosyo. Hindi man negosyo or katungkulan sa isang lipunan.
Natitignan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na itong alipin ko na ito ay gusto niya magkaroon ng katungkulan, o ang alipin ko na ito ay gusto makapagtapos ng pag-aaral, let's say for example. Ang alipin ko na ito ay gusto niya magkaroon ng negosyo, let's say for example. Ang alipin ko na ito ay gusto magkaroon ng lupa, bahay, higit na asawa, higit sa isa na asawa, etc. At sasabihin, pagkatapos itong tignan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sasabihin niya sa kanyang mga anghel, ilayo niyo sa kanya yung mga bagay na yan. فَإِنِّي إِنْ يَسَّرْتُ لَهُ أَدْخَلْتُهُ النَّارِ. Dahil kapag itong mga bagay na binanggit natin kanina, maraming asawa, maraming anak, malawak na kayamanan, or pagiging mayaman, katungkulan sa lipunan, mataas na pinag-aralan, etc. ng mga gusto nating mithiin natin sa buhay. Sabi ng Allah, dahil kapag yan ay ginawa kong madali para sa kanya, ito ay ikakapasok niya sa impyerno. Isa ito sa mga halimbawa na pangangalaga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi natin nakikita o hindi natin nararamdaman. فَيَصْرِفُ اللَّهُ عَنْهُ فَيَظِلُّ يَتَطَيَّرُ يَقُولُ سَبَقَنِي فُلَانٌ دَهَانِي فُلَانٌ وَمَا هُوَ إِلَّا بِفَضْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Na kapag tinanggal sa atin yung mga bagay na yon, tayo ay yatatayyar. Kumbaga tayo ay nagkakaroon ng maling hinala na kay Allah subhanahu wa ta'ala. Si Fulan, sabi dito, si Fulan ay naunahan na ako. Halimbawa, si Fulan ay nakapag-masteral na. Si Fulan ay meron na siyang business sa Pilipinas. Si Fulan ay may bahay na sa Pilipinas. Si Fulan ay marami na siyang anak. Naunahan niya ako. وَمَا هُوَ إِلَّا بِفَضْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Ito ay hindi lalabas o ito ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay kanyang biyaya sa iyo na ito ay tinanggal niya sa iyo o hindi niya ipinagkaloob sa iyo dahil ito ay fadl na kung saan ito ay patnubay para hindi mo ikapasok sa impyerno. Ito ay hindi ito maging dahilan ng pagpasok mo sa impyerno. وخرج الطبراني من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالفقر. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil faqr. Sabi niya, meron katotohanan na meron akong mga alipin na kung saan ang kanyang pananampalataya ay hindi tataas unless na siya ay mahirap. Wa in basat alayhi afsadahu dhalik. Na kapag tinanggal ko ang kahirapan sa kanya, magiging suwail siya, magiging hindi siya mananampalataya. Wa anna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bil ghina. At meron rin akong mga alipin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan hindi tataas ang kanyang iman unless na siya ay mayaman. Na kapag siya ay aking pinahirap o ginawa ko siyang mahirap, la afsadahu, sabi niya na siya ay magiging suwail. Wa inna min ibadi man la yasluhu imanuhu illa bis-sihha. Walau asqamtuhu la afsada dhalik. At meron din akong mga alipin na kung saan kapag hindi siya magiging mananampalataya unless na siya ay healthy, siya ay malusog. Na kapag siya ay ginawa kong sakitin, hindi siya magiging tuwid na mananampalataya. Wa inna min ibadi man yatlubu baban min al-ibada fa'akuffuhu anhu likay la yadhhabu al-ujub. At meron din ako mga alipin na kung saan meron siyang pinupursue na pintuan ng pagsamba. Ito man ay pagsamba ng, halimbawa, isa sa mga halimbawa maalala ko ay yung sana maging mayaman ako para makapagbigay ako ng zakat. Minsan nararamdaman natin yan, gusto natin maging mayaman para isa tayo sa mga nakakatulong, madaling makatulong, gusto natin tulungan yung mga yatim, gusto natin sponsoran yung mga nag-aaral ng Islam, makabili ng libro para sa mga Subalit, ito ay pinipigilan minsan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil maaari na mangyari na kapag ikaw na yung taong nagbibigay ay makakaramdam ka na ng paghumaling sa sarili, bilib sa sarili. Papasukin ka na ng na inaasam mo yung puri ng mga tao sa iyo. Na kung saan kung ikaw ay naging mahirap at hindi ikaw yung nagbibigay ng zakat ay mas mainam pa sa iyo. Dahil nung habang ikaw ay mahirap, ikaw ay nag-aasam, ikaw ay nag-iintensyon ng mabuti at ito ay malaking gantimpala na sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi. Nangyari na ikaw yung nagbibigay at nung ikaw na ay nagbibigay, nakita mo yung puri ng tao sa iyo, kaya ang sumira sa iyo is yung pagmamalaki. Sumira sa iyo yung mas gusto mo ng
pinupuri ka ng tao sa iyong gawain. Sinabi dito, inni udabbiru ibadi bi'ilmi bima fi qulubihim inni alimun khabir. At sinabi na Allah, ako ang nagmamanipula, ako ang nagdidesisyon, ako ang nagpapatunay, nagpapahintulot ng base sa kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala sa aking mga alipin. Inni alimun khabir. Tunay na ako ang pinakamaalam at ang nakakaalam ng kabutihan. Malinaw mga brothers yung pinapaliwanag natin? Malinaw. Okay. Susunod, pagkatapos ng pangangalaga sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi dito ng Propeta ng Islam, ihfadallaha tajidhu tujahak. Pangalagaan mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, makikita mo na ikaw ay kanyang kasama. Tajidhu tujahak. Makikita mo siya sa iyong direksyon. Makikita mo na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pinapalibutan kanya ng biyaya. Makikita mo na pinapalibutan kanya ng proteksyon. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. Katotohanan, nakasama ni Allah subhanahu wa ta'ala yung mga taong may taqwa wal ladhina hum muhsinun. At yung mga taong muhsin, yung mga hinihigitan nila ang kanilang kabutihan. Qala Qatada, sinabi ni Qatada, man yattaqillaha yakun ma'ah wa man yakun Allaha ma'ahu fama'ahu al-fi'a allati la tughlab wal haris alladhi la yanam wal hadi alladhi la yadhil. Kung sino man ang katakutan ng Allah subhanahu wa ta'ala, makakasama niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, magiging present sa kanya ang Allah subhanahu wa ta'ala. At kung sino man ang kasama niya ang Allah, fama'ahu al-fi'ati allati tughlab, kasama niya ang grupo na hindi matatalo. Wal haris alladhi la yanam, at ang tagapangalaga na hindi natutulog. Wal hadi alladhi la yadul, at yung hindi tao afan. Yung tagapangalaga na hindi natutulog at yung naggagabay na hindi nanliligaw. Yun ay yung kapag tayo ay kinatakutan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala, hinalagaan natin ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating sarili, at naging kasama natin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa saan man tayo naroon. Kataba ba'du salaf ila akhin lahu amma ba'd. Isa sa mga salaf ay nagsulat sa kanyang kapatid, amma ba'd, sabi niya bilang pagpapatuloy, fa in kana Allahu ma'ak faman takhaf wa in kana alayk faman tarju. Kapag kasama mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, sino ang iyong kakatakutan? Wa in kana alayk faman tarju. At kapag ka-against sa iyo ang Allah subhanahu wa ta'ala, kanino ka hihingi ng tulong? Kanino tayo hihingi ng tulong? Kaya nga, need nating ma-realize na ang isang Muslim wala nang hihigit pa sa isang tao na kapag siya ay alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Makikita mo na kapag ikaw ay alipin at ikaw ay naka-attach lang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ay matapang. Hindi ka takot. Hindi ka nalulungkot. Ikaw ay ang pinakamasayang tao sa lupa. Hindi ka nadidismaya. Dahil, katulad ng sinabi dito, kung Allah ang kasama mo, ba't ka matatakot? At kapag ka-against ang Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo, kanino ka pupunta? Kanino ka hihingi ng tulong kapag ka-against ang Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo? Kapag hindi ka minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala, kanino ka hihingi ng pagmamahal? Na lagi nating tatandaan, sino man sa atin ngayon ang nalulungkot, sino man sa atin ngayon ang nakakaramdam ng bigat sa kanyang puso at sa isipan, ito ay pagpapaalala sa atin na tayo ay naa-attach saan? Tayo ay naa-attach sa nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na-attach tayo sa asawa man natin, na-attach tayo sa tao, sa mga tao sa paligid, sa trabaho natin, na-attach tayo sa manager natin, na yun yung dahilan kung bakit tayo nalulungkot. Yun yung dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng disappointment, nagkakaroon tayo ng pagkadismaya. O ang reason ng iyong pagkalungkot ay yung tao na nasa paligid natin. Na-attach tayo sa pera, kailangan ko ng pera. Na-attach tayo sa mga makamundong bagay, mga palumuti sa mundo. Pero kung buong sinanay natin ang ating sarili na tayo na-attach sa Allah subhanahu wa ta'ala, ba't tayo madidismaya? Ba't tayo madidismaya kung tunay na ang puso natin ay na-attach kay Allah subhanahu wa ta'ala? So yun yung mabilisan lang na pakikipag-usap sa sarili, siguro, or realization, na every time na makakaramdam tayo ng kalungkutan, yun ay dahil nalalayo tayo
kay Allah subhanahu wa ta'ala at na-attach tayo sa mga makamundong bagay. Kahit yan pa ay ating mga magulang o yan pa ay ating mga asawa, ating mga anak, o mga taong nakapaligid sa atin. Sino mga taong nakapaligid sa atin? Okay. So dito, ang presensya o yung ma'iyatullah, ang pakikisama sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nahati sa dalawang pakikisama. Isulat natin, ang presensya or yung pagiging kasama natin si Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay nahati sa dalawang uri. Unang-una ay yung ma'iyatul khasa, yung espesipikong presensya ng Allah sa atin. Espesipiko o khasa lang. Ito ay hindi para sa lahat. Katulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, La takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. At sinabi ni Musa, Inna ma'i rabbi sayahdin. Ang Allah ay aking kasama, siya ang magagabay sa akin. At yung presensya rin ng Allah subhanahu wa ta'ala nung kay Propeta Muhammad ay kay Abu Bakar nung sila ay nasa loob ng kuweba. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ma dhannuka bithnain, Allahu thalithahuma. Ano ang tingin mo sa dalawang tao na ang Allah ang pangatlo nila? So ito yung sinasabi nating espesipiko, special na pakikisama ng Allah subhanahu wa ta'ala, special na pakikisama ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin. Ay yun yung pakikisama na may kasamang pangangalaga, paggabay, patnubay, pagbibigay ng biyaya, pagpoprotekta, etc. Yun yung special na pakikisama. Pangalawang klase naman ng pakikisama ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ito yung sa panglahat na pakikisama sa lahat. So papasok dito yung hindi mananampalataya, mga Muslim, mga hayop, mga puno, mga planeta, lahat ito ay kasama ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kaalaman, sa kanyang pandinig, sa kanyang paningin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum aynama kanu. Nasaan man tayo naroon, tayo man ay makasalanan o hindi, kasama natin ang Allah subhanahu wa ta'ala in a sense na nakikita niya lahat ng ating ginagawa, alam niya lahat ng ating ginagawa, nakikita niya lahat ng ating ginagawa at naririnig niya lahat ng ating sinasabi. Ito yung sinasabi natin may kaugnay sa pagbabala sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun yung dalawang presensya ng Allah subhanahu wa ta'ala o yung pagkasama natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Malinaw? Malinaw. At sinabi dyan, so bababa nga po please. Jazakallah khair. Okay, so sinabi dito, may 15 minutes pa tayo inshallah. When you have to ask Allah subhanahu wa ta'ala. When you have to seek help from Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi dito ng Propeta Muhammad kay Ibn Abbas, kapag ka ikaw ay hihiling at hihingi, ikaw ay humingi mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ikaw ay nangangailangan ng tulong, kumuha ka ng tulong mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Fatiha, alin? Ano ang dalil natin? Sige na. Anong dalil dyan? Alin? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mashallah. Ibang level na pala itong mga ano na to. Mga matatanda na to. Hindi na biro. Oo. Diba? Hindi na pala ito inshallah. Hindi na ito malilin lang. Magugulang na. Anyway. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. O Allah, ikaw lamang ang aming sasambahin. O Allah, ikaw lamang ang aming hihingian ng tulong. Sinabi ng mga salaf na kahit ang iyong sinta sa iyong sapatos, kapag kinailangan mo, hilingin mo ito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kunin mo ito mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi masama na kahit sa mga paghiling natin sa mga tao, sa mga bagay na kaya nila, kinakailangan na itatag natin sa ating puso't isipan na sila ay mga dahilan lamang. Na ang kanilang abilidad
sa pagtulong sa iyo, ito pa rin ay nakabase sa pagpapahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito pa rin ay nakabase sa pagpapahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Okay. Wait lang, parang may nag-jump dito. At kapag tayo ay humiling ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala, wala tayong ibang pupuntahan kung hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sa gitna. Parang may nag-jump pa. Parang iba ata itong okay. Okay. Kasi merong ibang narration na sinabi dito na kilalanin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon na ikaw ay maluwag o hindi ka nahihirapan. Makikilala ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon na ikaw ay naghihirap. Ibig sabihin, kapag wala kang nararamdaman, ikaw ay mabiyaya, wala kang pagsubok, at kahit ganun ang sitwasyon mo, magang iyong sitwasyon, inaalala mo Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo hinahayaan na nasasayang ang kanyang biyaya, pinagpapasalamat mo ang kanyang biyaya, pinapanalangin mo na ikaw ay manatili sa kanyang reliyon halimbawa. Sa pagkakataon na sinubukan ka, hindi ka kakalimutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang pagkilala ng isang alipin sa kanyang Panginoon ay nahahati sa dalawa, al-ma'rifatul amma, wa hiya al-ma'rifatul iqrar bihi wa tasdiq, at saka ma'rifatun khassa. Okay. Okay na yan. Haba na ito na isa. Okay. Okay. Sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yastajibu Allahu lahu 'inda ash-shada'id. Kung sino man ang nagnanais na pakinggan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang panalangin habang siya ay sinusubukan o habang siya ay nasa gitna ng pagsubok, falyukthir ad-du'a fi ar-raqa. Kanyang paramihin, mangyari na kanyang paramihin ang kanyang dua sa panahon na siya ay masagana. At naiulat ni Anas nung si Propeta Yunus alayhi salam, nung siya ay kinain ng balyena, ang mga malaika, ang mga anghel ay sinabi, Ya Rab, hada sawtun ma'ruf min biladin ghariba. Sabi niya, Ya Allah, ang boses na nananalangin sa iyo habang si Propeta Yunus ay sa loob ng balyena, sinabi ng mga anghel, Oh Allah, ito ay pamilyar na boses mula sa hindi karaniwang lugar. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Amma ta'rifuna dhalik. Sabi niya, Waman huwa qalu, sino yung tao na yon? Sabi ng Allah, Abdi Yunus, yan ang aking alipin na si Yunus. Qalu abduka Yunus alladhi lam yazil yurfa'u lahu 'amalun mutaqabbil wa da'watun mustajab. Yan ba yung alipin mo na kung saan patuloy pa rin ang pag-angat ng kanyang gawain at ang kanyang panalangin ay pinapakinggan? Qalu ya Rabb, afala tarhamu man kana yasna'u fi ar-raqa'i fatunjihi min al-bala'? Qala bala, qala fa amara al-huta fatarahu bil ara. Sabi ng mga anghel, O Allah, hindi mo ba kakaawaan ang iyong alipin na kung saan siya ay patuloy na nananalangin kahit siya ay nasa panahon ng sagana, at siya ay mangyari na siya ay iyong iligtas sa panahon na siya ay sinusubukan? Kaya't inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang balyena, although hindi balyena, may mga narration na sinabi na malaking isda, hindi talaga balyena. Wallahu ta'ala alam ko ano yung tama doon. Ang pinaka-point natin doon ay malaking isda, fatarahu bil ara. Kaya niluwa si Propeta Yunus. Imagine natin si Propeta Yunus yan, isang propeta. Pinatawad ng kanyang kasalanan at pinapakinggan ng kanyang dua. Pero ganito ang hikmah, ganito ang katarungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kinilala ni Propeta Yunus si Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon na siya ay masagana, kaya hindi siya kinalimutan nung siya ay sinusubukan na. At sinabi ng Allah, ito yung dalil natin, falawla annahu kana minal musabbihin, kung hindi siya nabilang doon sa mga taong nagsasabi ng subhanallah, falabitha fi batnihi ila yawm yub'athun. Kung hindi siya parati nagsasabi ng subhanallah, falabitha, siya ay mananatili sa tiyan ng balyena hanggang sa araw ng paghukom. Kung hindi lang siya naging mapagsamba.
sa mga panahon na siya ay hindi pa sinusubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala. وإن فرعون كان طاغيا ناسيا لذكر الله فلما أدركه الغرق قال آمنت فقال تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. At kabaliktaran nito ay ang kwento ni Propeta Firaun, ni Firaun, hindi siya propeta, baka sulat nyo. Hindi siya propeta. Si Firaun, na kung saan buong buhay niya ay kinakalimutan niya ang pag-alala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na nung nakita niya na ang pagsubok sa kanyang harap, nakita niya na ang kamatayan sa kanyang harap. At sinabi niya, Amant, ako ay nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sagot sa kanya, Al-ana wa qad asaytu min qabl, asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Ngayon ka pa maniniwala na kung saan ikaw ay patuloy dati na sumusuway, wa kunta minal mufsidin, at ikaw dun sa mga nagpapalaganap ng nakapinsalaan. Kaya ito ay hindi pinakinggan ng Allah subhanahu wa ta'ala. وقال سلمان الفارسي إن كان الرجل إذا كان الرجل دعاء في السراء فنزلت به الضراء فدعا الله تعالى قالت الملائكة صوت معروف فاشفعوا له. Nang sinabi ni Salman al-Farisi radiyallahu anhu na kapag ang isang tao ay parati siyang nananalangin sa panahon nang siya ay maluwag at siya ay binagsakan ng pagsubok, sasabihin ng mga anghel, Sautun ma'ruf. Ang boses nito ay pamilyar sa amin dahil parati siya nananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kayo ay maging tagapamagitan para sa Kanya. Wa idha kana laysa bida'ain fi as-sarra fanazalat bihi ad-darra. Na kapag siya ay hindi nananalangin, kung hindi doon lang sa may pagsubok siya, sasabihin ng mga anghel, ang boses na ito ay hindi familiar sa amin, kaya wag kayo manghimasok o wag niyong tulungan yung taong nananalangin na yan. Okay, so wala na atang time inshallah. Ituloy natin inshallah next week. May tanong? May hindi naintindihan? Ilang minuto pa ba? Umabas ko dyan, bro. 5 minutes. Sige, tapusin na natin. Mabilisan itong mga lahat dito sa same ng pagpapaliwanag ba. At sinabi ni Abdurrahman as-Sulami qabla mautihi, kayfa la arju rabbi wa qad sumtu lahu 80 Ramadan. Bakit hindi ko aasamin ang sinabi to ni Abdurrahman as-Sulami bago siya mamatay. Bakit hindi ko aasamin? Hindi ako mag-aasam na harapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Samantalang ako ay nanalangin ng Ramadan. 8 years akong nag-aayuno para sa Kanya. At sinabi ni Abu Bakr ibn Ayyash liibnihi inda mauti, sinabi ni Abu Bakr ibn Ayyash sa kanyang anak bago siya abutan ng kamatayan, atarallahu yudayyi'u li abika 40 sana yakhtimu al-Qur'ana kulla layla. Sinabi niya sa anak niya, ano ang kakalimutan ba ako ng Allah subhanahu for 40 years? Gabi-gabi kong tinatapos ang Quran. Tunay na hindi ako kakalimutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito ay pagpapaalala sa atin na sa panahong hindi pa tayo sinusubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag natin kalimutan ang pagpapasalamat sa Kanya, panatilihin ang Kanyang biyaya. At ang pinakamalaking gantimpala natin ay yung tayo ay mga Muslim hanggang sa ngayon. Kaya kahit hindi natin nararamdaman o hindi pinapakita sa harap natin ang pagkaligaw, manalangin tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay Kanyang panatiliin sa Kanyang reliyon at gawin nating pamilyar ang ating boses sa pandinig ng mga anghel sa ating pagdudua, nang sa ganun kapag kinailangan na talaga natin ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon na may pagsubok tayo, hindi tayo kakalimutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tuloy natin inshallah next week yung the rest of hadith. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. May tanong? May tanong mga brothers? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes.
Oo. Hindi naman, hindi mababalewala 'yun. Siyempre lahat ng gawain ay base sa intensyon niya talaga. Kaso lang ang hindi siya mawawala in the sense na may mga for sure may mga pagsamba doon na kung saan talagang para sa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, para kalugdan siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi mawawala 'yon at mananatili 'yon at dadagdagan pa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala 'yan. Kaso nga lang yung na-attach na siya doon sa ibada at nung kinailangan na mas piliin niya kung ano yung kinalulugdan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mas pinili pa rin niya yung sarili niyang minamahal na ibada, doon siya nagkakamali. Doon siya nagkakamali. At maraming ganyan eh. Halimbawa, ikaw ay nagdadawa. Isa siya sa isa siya sa malalim na ano eh, shirk, hidden shirk. Okay? Matatapos na ata. So inshallah, jazakumullah khairan mga brothers. Barakallahu fikum. Inshallah, tuloy tayo ulit next week. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم.